magaling ka sa pag-take nitong gamot na to, hindi mo magagawin. Gagawin? Di ba? Pastor, hindi. Paala ka. Pati ikaw naman yun. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ko nun, mga kapatid, Bible. Binigyan ko lang kayo example ng Bible. Pero hindi lang Bible. Prayer. Hindi mo feel mag-pray ka. Hindi mo feel mag-worship, pumunta ng church, pumunta ka, maupo ka dyan. Meron kami experience dito. Nasa baba kami. Tinamaan siya ng mood swing. Noong araw na yun, mas sabi ko, mas malupit ang mood swing sa lalaki. Tinamaan siya ng mood swing. Ayun lang, nandun sa isang tabi. Gaganoon. Kung ano man pinakalimit na doon sa cellphone niya. Nagpe-press worship kami, nakaupo siya sa tabi, gumaganoon. Ganon. Ayun, doon yun, no? Hindi na to. Wala naman gano'n. May gumaganoon ba dito kaya? Ayan, si Aljun na. Di ba? Alam niyo, yung taong yun, pumupunta lang ng church kahit hindi niya feel. Pupunta siya ng church kasi hindi niya feel. Bakit siya pumupunta sa church? Kasi hindi niya feel. Ba't siya nandun? Ewan ko, kasi nandun yung crush niya eh. Kasi andun yung mga kaibigan niya eh. Andun yung barkada niya. Ikaw, ba't ka nandito? Kasi dito crush ko. Diba? Sabi mo yung katabi, ba't ka nandito? Diba? Kasi crush mo yung pastor, kaya ka nandito. Ay, pero kahit minsan yung wrong motive, kaya i-turn ng Lord into something good. At guess what? Yung taong yan, leader na dito sa church na yun. Amen ba? Oh, pastor, hindi ko feel. Hindi ko feel pumunta. Hindi ko feel mag-church. Hindi ko feel mag-pray. Ang point is, wag mong ayaan ang feeling mo, ang emotion mo, diktahan. Gawin mo lang kung ano yung tama at magugulat ka na lang isang araw, nag-aapoy ka na uli sa Lord. Sa mga first-timer po dito, gusto ko pa sabihin ko, ibitahan ko po kayo. Gawin niyo lang po yun. Pag wala ka naiintindihan, pray ka lang. Punta ka lang dito. Ibitahan ko, punta ka lang dito. Kahit maupo ka lang dyan. Mararamdaman mo yung love ng Lord. Maniwala ka, magkakaroon ka ng encounters. Sabi mo sa katabi, maniwala ka. Wala ka. Okay? So, ganun, nire-repair ang altar. But gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Then one day, mai-excite ka na lang. Magigising ka na lang isang araw na, wow! Bakit feel na feel ko mag-worship? Feel na feel ko mag-church? Feel na feel ko mag-pray? Feel na feel ko magbasa ng Bible? Kasi, nag-apoy ng muli kung hindi nag-apoy dati. Pangalawa, sabi doon, nirepair ni Elijah, meron lang people dito, nirepair ni Elijah yung altar. Tapos, pagkatapos niyang i-repair yung altar, naglagay siya ng sacrifice. Kasi hindi pwedeng bumaba ang apoy nang walang sacrifice. May tanong ako, ang worship, sacrifice. Sabi sa katabi mo, sacrifice. Ang tanong ko, may sinasakripisyo ka ba? Surrender. Uy, pastor, anong sacrifice? Ano yan? Anything na mahalaga sa'yo, anything na mahirap mong pakawalan. Example, oras. Sa mga working, pinakamahirap pakawalan ng oras. Sa mga gumagawa ng thesis, pinakamahirap pakawalan ng oras. Tama ulit. Di ba? Kasi bawat minuto, para sa mga gumagawa ng thesis, importante. Bawat minuto, bawat segundo. Pero sa totoo lang, karamihan doon, tinutulugan nila. Tama mali. Wow, okay. Sipag na sipag kayo, advokanto kayo, mamaya matutulog lang kayo, tapos oversleep na. Di totoo. Pero yung 15 minutes, kasabihin ng classmate, oh, hindi nga, pray mo na tayo, 15 minutes, hindi mo na makapag-pray. Sabi bakit? Kasi feeling nila, aksaya ng oras. Sa mga tao po na nasa labas, nandito kayo, tingnan mo yung katabi mo, yung katabi mo, sa dami-dami ng libo-libong tao, hindi ka ba masaya? Ayun ang nandito sa lugar na to. Hindi ka may katabi yun. Libo na yun. Masaya ka ba? Natutuwa ka ba? Yan ang kasama mo dito sa lugar na to. Diba? Sa libo-libong tao na sa harap, palapaka mo naman nga yung katabi mo. Diba? Natutuwa ka dyan. Okay, ngayon. Para sa iba, aksaya ng oras ang ginagawa niya. Hindi totoo. Example, may mga lumang ang barkada. Dati mga oras na ito, nagiinuman na kayo. Hindi na ba? Mga oras na ito, nagiinuman na kayo. Pero ngayon, nasa ka? Sabi ng barkada mo, nasa ka dali? Sa church? Sayang oras mo, labakan lang, di ba? Inom na lang tayo, lakmatsin na lang tayo. Hindi, at sa meeting. Dati wala kami dito eh.
3 years ago, 4 years ago, nasaan ka? Yung mga oras na to, ano ginagawa mo? Huwag mo sabihin nag-church ka. Okay? Sabihin nag-church ka. Lang, di ba yun? Mga panahon na yun. Asan ka? Di ba? Di ba nakatunga nga daw, di ba? Mga ganun-ganun. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin mahirap isuko yung oras. Pero isang bagay na hinihingi ng Panginoon, sa akin to, isang bagay na hinihingi sa akin ng Lord is oras. Maglaan ako ng oras sa Kanya. Pastor, full time ka, lahat ng oras ng mundo na sa'yo. Lahat po, hinihingi ng Lord 24 hours. Yung 24 hours na yun, sakto yun para sa Kanya, para sa lahat ng kailangan gawin sa loob ng isang araw. Alam mo ba pinaubusan ng oras? Kasi yung kailangan nyo gawin bukas, nilalagay nyo ngayon. At yung hindi nyo nagawa kahapon, nilalagay nyo ngayon. Na dapat hindi ganun. Yes or not? Yes! Sabi ng Lord sa Bible, do not worry about tomorrow, let tomorrow worry about itself. Meron na sapat na problema ang isang araw para sa araw na yun. In short, huwag mo nang dagdagan. Sabi mo sa katabi, huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang dagdagan. So, baka daming nakaka-relate dito. Okay. So, kailangan mo mag-offer ng sacrifice altar. Ang sacrifice, anything na mahalaga sa'yo, na kailangan mo bitawan. Anong mahalaga sa'yo? FB. Okay. FB ka ng FB. Ang tanong, messenger ka ng messenger. Ang tanong, nakakapag-pray ka pa ba ng FB? Nakapagbabasa ka pa ba ng Bible? Pastor, nakakatamad magbasa ng Bible. Sabi ko nga sa inyo, huwag yung hahayaan, yung emosyon nyo, diktahan ang action nyo. Mali. Okay. Sa FB, excited ka. Puro siksod naman. Diba? Okay. Ano ba? Ano pa pwede i-sacrifice maliban sa oras? Okay. Marami. Nasa sayo yun. Pero bigyan ko lang example. Example lang mga to. Budget. Pera mo. Bakit? Kung hindi mo kayang ibigay yung karapat-dapat sa Panginoon, then ang tanong, paano niya ipagkakatiwala sa iyo yung malaki? Diba? Number 1 ba siya? Number 1 ba siya pag ikaw nagpa-budget? O siya yung tira-tira? Unang sweldo mo, sa sweldo ka. Sample, sa sweldo ka. Sino unang maiisip? Si Lord Gastos. Diba? Si Lord Gastos. Kahit anong gastos, example, mga kabataan, binigyan kayo ng pera, 1,000 pesos. Ano mo na mong iisipin? Uy, bibili ako nito. O, ang una mong iisipin, ay bibigay ko kay Lord to. Sino makakaisip na? Wala na 1,000 pesos, bibigay sana ako eh. Okay. Sa mga working, naglalakad ka, nakapulot ka ng 5,000 piso. Walang may-ari. Nakapulot ka, 5,000 piso. Walang may-ari. Anong una mong iisipin? Anong una mong iisipin? Napulot mo siya, Monday. Monday mo siya napulot. Sunday pa, may ilang araw pa bago mag-Sunday. Anong iisipin mo? CCTV muna daw. Okay. Ano po ito? Okay, money. Pag hindi mo kayo isuko yun, at hindi mo kayo isakripisyo, ibig sabihin yun yung nagiging God ko. Ano pa yung mga bagay na kaya mo isakripisyo? Nasa sa inyo na yan. Love life. Kung ang love life mo ay distraction na sa iyong relationship kay Lord, hindi na tama yan. Work. Diba? Even family. Maraming, Pastor, paano ko malalaman ano yung bagay na isasakripisyo kay Lord? Madali lang. Ready kaya? And I will have my last point. Please prepare. Okay. Madali lang. Tanungin mo si Lord. Lord, ano yung gusto mong isakripisyo ko? Totoo yan. Tanungin mo si Lord. Lord, ano yung gusto mong isakripisyo ko? Para mag-apoy muli ako. Pag sinabi ng Panginoon, biglang lilitaw yan. Tulad sa akin, sinabi ng Lord, minsan kasi matigas ng ulo natin. Okay, listen. Minsan kasi matigas ang ulo natin. Alam niyo gano'ng matigas ang ulo natin? Ganito kasi yan. Sinabi na ng Lord, anak, ito yung bigay mo sa akin. Ayaw pa natin. Example, sa akin. Sinabi ng Lord, isa sa sakripisyo ko dati, yung ex-girlfriend ko. Sabi niya, okay, sukot mo yung ex-girlfriend mo kasi hindi kayo nagiging blessing. Diba? Pag magkikita kayo, puro patako. Hindi na to.
And she's a servant ng Lord. Sabi ko, wala naman kami ginagawa mali. Wala naman kami ginagawa masama. Pareho naman kami nagsiserve kay Lord. Pareho namin in love kay God. So wala naman masama. Hindi porke tama. Tama. Ganyan siya. Hindi porke mukhang tama, tama. Mukhang tama naman ginagawa naman eh. Akala ko mukhang tama. Until sinabi ng Lord na isuko. Pastor, paano nasabi ng Lord? Madali lang. Gagamit siya ng Biblia, gagamit siya ng mga tao sa paligid mo, gagamit siya ng sitwasyon. At pag yung tatlong yun, nagsabay-sabay, siguro naman makikinig ka. Example, sabi ng Lord, isuko mo yung, example, relationship. Example lang ha, isuko mo yung relationship. Maling relationship. Hindi lang babae lalaki, sabi natin barkada, maling barkada, mga daling barkada. Eh, ikaw nahihirapan ka. Ayaw makinig. Tapos, naglalakad ka dito sa, dito lang, dito. So, alam mo na sa puso mo, pinapasuko. So, naglalakad ka dito, sa EDSA. Tapos, pagka tingala mo, Lord, pinapasuko mo pa talaga, yung nakayuko ka ng gano'n, di ba? Tapos, biglang pag tingala mo, mayroon malaking billboard. Nakalagay, obey God. May tanong ako. Nagkasalita na ba yung Panginoon sa iyo ng oras na yan? Yes or no? Pastor, hindi billboard yung nagkasalita sa akin. Sumakay ka ng jeep. Basta ka ganun ka lang. Tapos may nakita ka speaker. Maliit naman ang speaker. Nakalagay doon, sumunod ka. So, tanong. Nagkasalita na ba yung Panginoon sa iyo sa oras na yan? Sabi ko, hindi pa rin. Tapos nag-text mo yung mga barkada mo, saan ka na? Hintay ka namin. Saan ka na? Tagal mo. Yan, di ba? Nagbuwaba ka na. So, nung nandun ka na, mismo, sa lugar kung saan sila nagiinuman at session na nila at hinihintay ka na maupo dun sa spot mo at turn mo na para mag-shot, mararamdaman mo sa puso mo na hindi ka masaya. At yung point na nararamdaman mo sa puso mo na hindi ka masaya. Bakit? Kasi meron kang hindi sinusunod. Kasi sabi ng Lord sa'yo, isuko mo. Kasi hindi mo sinusunod. Anything na sinabi ng Lord isuko mo at hindi mo isuko, hindi ka sasaya. So ano yung sabihin nun? Ang tanong, ano ba yung pinapasacrifice sa'yo ng Lord? Kasi hindi pwedeng mag-apoy ka muli kung sira ang altar at wala kang sakripisyo. Ang pagpunta mo dito sa sakripisyo, then God honors you. Amen ba? And last one. Pagkatapos niyang buuin yung altar at maglagay ng sacrifice, meron siyang ginawa isang bagay na hindi mo normal na gagawin. Alam ko, sinasabi ng logic sa science, kung gusto mo pag-apuyin ng isang bagay, kailangan tuyo. Example, papel. Kailangan tuyo yung papel kung gusto mong sunugin yung papel. Pero ang ginawa, nag-aasila. Anong ginasila? Apoy. Pero ang ginawa niya, doon sa sakripisyo, binuhusan niya ng tubig. At hindi lang isang balde. Binuhusan niya ng katutak na tubig. Hanggang doon sa, may hukay kasi yun eh. Yung altar na ginawa niya, mayroong hukay. May kanal siyang ginawa. Hanggang doon sa mapuno na yung kanal ng tubig. Mga ilang balde ang binuhos niya sa ibabaw ng sacrifice. Kung ikaw sa tamang pag-iisip, babasahin mo ba yung sakripisyo na gusto mong apoy? Yes or no? Diba, humihingi ka ng apoy, babasahin mo. Pero ginawa ni Elijah, binasahan niya. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, minsan, may mga bagay na papagawa sa'yo si Lord, natatanggalin niya yung comfort zone sa'yo. Kasi nung binasahan niya yung sakripisyo, kung nandun ako, audience ako, ang tatak ko sa utak ko, baliw ba itong taong ito? Ang labanan apoy, pababaan ng apoy, hindi pababaan ng tubig. Bakit niya binasahan yung sakripisyo? Pero binasahan niya tama rin. At kung ito sa tamang pag-iisip, hindi mo gagawin yun. Baliw lang gumagawa nun. So, ginawa ni Elijah, tinanggal niya yung sarili niya sa comfort zone. At minsan, ganun din tayo. Para ma-revive yung fire, kailangan mo umalis sa comfort zone. Saka komportable. Saka secure.
Ano yung nagbibigay sa'yo ng security? Ano yung nagbibigay sa'yo ng pag nandito ka, feeling mo secured ka. Pag nandito ka, feeling mo malakas ka. Pag nandito ka, feeling mo okay ka. Ano yung security mo? Ano yung comfort zone mo? Lahat tayo may comfort zone na ayaw natin umalis doon. Pwede kaibigan mo, pwede barkada mo, or pwede sarili mo. Ano yung comfort zone mo? Ikaw ba yung tao na gusto mo lang loner ka, mag-isa ka? Takot ka ba makiharap sa iba? Ikaw ba yung tao na gusto mo malagi may barkada, may kasama? Anong comfort zone mo? Tanong yung katabi mo, may comfort zone ka ba? Diba? Lahat tayo may comfort zone. And minsan, yung comfort zone natin, ang nagiging dahilan kaya nawawala yung apoy. Alam niyo bakit? Kasi over familiarity. Sanay na sanay ka nang gawin. Paulit-ulit. Minsan wala ng thrill. Minsan wala ng suspense. Try mo to. Nag-pray ka. Example, nag-pray ka. Nag-pray tayo. Sa mga pupunta dito lagi, may question ako. Minsan naging comfort zone, over familiar na yung pagpupunta dito lagi. Na ikaw lang mag-isa. Same spot. Same spot. Diba? Merong magpupuan dyan, may marka, may pangalan mo na. Diba? Junior. May marka mo na. Pag may pamaupo, magagalit ka. Kasi sa yun eh. Okay, comfort zone. Tama mali. Okay. Pag hindi ka na nakaupo, hindi ka komportable. Kaya nga comfort zone eh. So ano gawin mo? Try mo. Huwag ka maupo. Gamul time, nakatayo ka lang. O try mo. Doon ka sa gilid. Upo ka sa gilid. Hindi ka relax. Pag may naupo na sa upuan mo, hindi ka mapakali. Lagi ka nakatingin saan? Doon sa upuan mo. Diba? Nagpipreach. Yan, nagpipreach ako. Yung mata mo nandun, wala yung attention mo doon sa preaching. Saan yung attention mo? Oh. Kasi alam bakit? Kasi wala ka sa comfort zone mo. Pero hindi mo alam, nung nilipat ka doon, may nakilala kang bago. Kasi nakilala mong bago, yung pala magpapayapan sa'yo. Kasi minsan, yung comfort zone nyo, akala nyo security. Pero hindi siya security, minsan yun yung trap. Kaya hindi ka nag-grow, kaya nanatili ka kung saan ka, kasi ayaw mong umalis kung saan ka lagi umiikot. So sabihin mo sa katabi mo, umalis ka. So naiintindihan niyo ba kayo? So dito ako mag-end. Thank you, Jesus. Tulad ng isang araw, isang bagay na comfort zone, ito pa na yung Wednesday night natin, praise God. Pero dumating yung time na nakita namin na baka yung Wednesday night natin dito, comfort zone. Bakit comfort zone? Pupunta kami, merong kape. May tinapay. Comfort zone. Para sa mga working, comfort zone yun. Bakit? Pagpunta dito, may pagkain. Hindi na ba yan? Dumating yung time for 2 years, ganun kami, may kape, may tinapay. Comfort zone. Tama naman yung ginagawa namin. Nag-worship, nag-pray, nag-aapoy sa Panginoon. Pero minsan, paulit-ulit na namin ginagawa. So, ang ginawa ng Lord, for a moment, siguro tinanggal niya sa amin at sinabi niya, masyado niya ang comfort zone niya, baguhin natin. Baguhin natin. Tanggal kayo sa comfort zone, punta kayo na kay Ralph. Yan. Salamat kay Ralph. Yan. Dahil sa kanya. Nagkaroon kami ng Wednesday night pa rin. Kina Ralph. Walang comfort zone. Nagpa-Bible study kami, may nanonood ng TV sa kabila. Dito na. Wala sa comfort zone. Pero doon mo makikita kung sino seryoso. Walang aircon. Yung pagkain pa rin. Pero, di na kami makapag-pray. Ano na? Bible study na yun. Then, nung isang araw, bigla na akong magulgol. Bigla na akong umiyak sa Panginoon. Bakit ako umiyak? Kasi, na-realize ko isang bagay na, Lord, ang sabi ko, ba't gano'n? Hindi pa binibigay yung Wednesday nun. Hindi pa binibigay yung Wednesday. Hindi pa nag-a-agree. Sabi ko, Lord, ba't gano'n? Nangako ka ng lugar sa amin. Hanggang ngayon, wala pa yung lugar. Feeling ko nakikitira lang kami. Feeling ko wala kaming bahay. Feeling ko, bakit gano'n? Bakit yung term ko, sasabihin ko sa inyo,
Bakit yung term, yung term ko, kinakawawa yung bag. Church. Eh, bilang pastor ng isang simbahan, mahirap sa akin na makita yung church na gusto natin mag-pray, wala tayong lugar mapag-prayan. Sabi ko nga, dapat nagsasaya pa. Ang comfort zone, dapat nagsasaya pa kasi walang gastos. Tama ba eh? Walang gastos. Wednesday night, gastos na naman yan. 1,000 pesos din yan. Gastos na naman yan. Diba? Oh Lord! Gastos! Amen! Hindi. Bakit? Kasi, yung panahon na yun, nasabi ko dapat masaya ako kasi wala kaming gastos. Hindi ako masaya. Mas masaya ako kung gumagastos tayo, pero at the same time, nag-i-spend tayo ng prayer para ngayon. So, umiyak ako ng oras na yun, may na-realize ako. Ano yun? Minsan tatanggalin ka ng Lord sa comfort zone. Kasi gusto niyang iparealize sa isang tao. It's not about you. It's not about you. It's not about me. It's about Him. Ano ngayon kung may gastos? It's not about me. It's about Him. Amen ba? At handa akong gumastos para sa Kanya lang. Amen ba? Last year, ang daming gastos. So, gumastos tayo. Basta, ganyan. Minsan wala nang wisdom. Pero it's not about me. It's not about even us. It's not about you guys. It's about Him. At kung mag-shift yung focus mo na it's not about you anymore, at hindi patungkol sa Kanya, sasabihin ko sa inyo, bababa yung apoy. Bababa yung apoy. At buwaba yung apoy doon sa story niya. So may question ako. Baka mamaya ang focus mo na sa sarili mo. Minsan masyadong matigas na yung puso natin. Na minsan, hindi na tayo makaramdam. So my question is this, kailan ka huling umiyak? Kailan ka huling naduro? Kailan huling mong sinabi, Lord, hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa paro. Ito yung tungkol sa iyo. Minsan kasi yung luha ang nagpapabuhay sa isang pusong namamahan. Pwede ba tayo ito ngayon? Tawagin ko si Lupa sa si Jesus. Kantayin natin yung ikaw yung maghari. May tanong ako. Andiyan yung chords kung gusto mong tutugin. Andiyan. May tanong ako sa inyo, church. Doon sa comfort zone, doon sa comfort zone, ang Panginoon ba yung hari mo? So, for a moment, can you whatever, close your eyes and just listen for this book. Sa pagkanta natin ito, pero bago natin kantahin ito, gusto ko lang paliwanag yung isang bagay na tinatawag tayo lahat ng Panginoon na sinasabi niya, anak, lapit ka sa akin, bumalik ka sa akin, namimiss kita. At kung feeling mo hindi ka namimiss ng Panginoon, sabihin ko sa'yo, miss ka niya. Naglo-long siya sa'yo, ninanais. Kung may isang bagay, ninanais ang Lord sa isang araw, iyon ay makapiling ka. Maranasan pagmamahal. Maranasan mo yung pagmamahal. At sa pag-awit natin itong awitin na ito, bakit natin hindi ibigay ang lahat sa Lord? The Lord, ikaw yung gusto namin. Ikaw yung nais ko. So, recommit natin yung buhay natin sa Lord. It's about Him. It's about Him. Kantayin natin ito. Church. Basahin ko ito ayon sa nais mo. Susunod
ito ayon sa nais mo. Susunod ako Mas more church. Panginoon. Inaalay namin sa iyo, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Come on, everyone. Inaalay ko It's about sa'yo Him. ang aking buhay. Ito'y patungkol sa Panginoon Jesus. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod Katayan mo ang maghari. sa'yo. Pakilala ko, O Diyos. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Dalisay. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko Come on, once more. Ikaw ang maghari. katulad. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa buhay namin. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ay maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. With every eyes closed right now, Father, kinukupit namin yung buhay namin sa inyo. Na minsan, nakakalimot kami. Nawawala yung excitement, nawawala yung apoy, nawawala yung pag-ibig, nawawala ng lalamig. Minsan, masyado palayo na kami, ang hirap bumalik. Minsan, di na namin nararamdaman. Siguro, maaaring dahil sa kasalanan, sa mga bagay na paulit-ulit ang ginagawa, sa disobedience, at marami pa. Panginoon, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Hindi ko alam, Lord, ano yung kanilang mga lagay ng kanilang mga altar, lagay ng kanilang mga puso. Pero ikaw, Lord, alam po ninyo. Alam po ninyo. At kung, kapatid, for you who can hear my voice, na ikaw nakarinig ng tinig ko, gusto kong sabihin sa iyo ito ng Panginoon, niibig ka, mahal ka, nag-aantay sa iyo at sinasabi niya sa iyo, anak, lapit ka sa akin, anak, lapit ka sa akin, anak, lapit ka sa akin. Nandun yung imbitasyon para lumapit. Nandun yung imbitasyon para ibaba ang anumang problema, pinagdadaanan mo, anuman yung bigat na pinagdadaanan mo, anuman yung bigat, anuman yung sugat na nararanasan mo, yung hapde, sakit na nararanasan mo. Sinasabi sa iyo, Panginoon, anak, ibigay mo sa akin. Ano ang umaharap para mag-apoy ka muli? Ano ang umaharap para maranasan mo ang pagmamahal ng Lord? Ano ang umaharap para maranasan mo yung pag-ibig at pagpapatawad at pagpapalaya at pagpapagaling ng Panginoon? Ano man ang umaharap na yun? Ang Panginoon nag-aantay lang sa iyo. Nasabi sa iyo, anak, lapit ka. Nandito lang ako. Nandito lang ako. Lord, tinataas ko sa inyo mga kapatid ko. Ang iyong mga anak, ikaw po yung humipo, yumakaw sa bawat isa maranasan, maramdaman nila yung yakap po ninyo. Maramdaman ng bawat isa yung pag-ibig po ninyo. Kantahin natin ulit daw mga kapatid, the top, for the last time. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Come on, church.
Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako Katayan ko maghari. sa'yo. Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari Ngayon mong panalangin mo to. sa buhay ko. Kaya mo apoy, Lord. Kaya po ninyo ang apoy. Pusong dalisay. Muli mag-apoy ang altar. Muli mag-apoy ang puso namin para sa iyo. Mag-apoy ang buhay namin para sa iyo. Pahintulutan mo, Lord, ang iyong apoy na sumuha sa amin sa oras na ito, our church. Kung nais mo ang apoy na Panginoon sa puso mo, awitin namin po, ito ang hari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pwede bang isa pa? Pwede ba isa pa? Kung nais mo maranasan yung pag-ibig ng Lord, higit natin lahat, lakas, puso, isipan. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Dalisay, Lord. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari. Kayo ang maghari. Pwede ba sundan niyo ako sa simpleng panalangin na to? Lagay lang natin kami natin sa puso natin. Sundan lang natin. Sundan niyo lang ako. Panginoon, Ikaw ang maghari sa buhay ko ito. Simula sa araw na to, pinapahintulutan kita. Manahan sa puso ko. Tulungan po ninyo ako. Buuin muli yung altar. Tulungan po ninyo ako. Pagkaroon ng apoy para sa inyo. Simula sa araw na to, ang buhay ko, ang puso ko, lahat ng akin ay sa inyo lang. At hindi ito patungkol sa akin, kundi ito ay patungkol sa inyo. Just let me pray for you. Father, thank you, Lord, sa ginawa po ninyo sa tanghaling ito sa hapon na ito. Pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid. I-bless po ninyo ang bawat isa. You deserve all the glory and the praises. In Jesus' name, Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Pwede ba kakapin mo sa kapatid mo? Lalaki sa ilalim, lalaki sa ilalim. Sabi mo, love ka ng Lord. Come on, come on, come on. Let's go around and just love ka ng Lord. Salamat po.